Nahukay sa gilid ng Taal Lake sa Batangas ang sakong may lamang mga buto. Inaalam pa kung buto ito ng tao lalo't nakuha ito sa gitna ng paghahanap sa mga nawawalang sabungero. Magbabalita si Camille Samonte. Sunog ng mga buto na nakasilid sa sako ang nahukay ng mga pulis sa gilid ng Taal Lake sa Laurel, Batangas. Ayon sa Calabarzon Police Regional Office, ito ang lugar na itinuro ni Julie Dondon Patidongan alias Totoy na pinagdalhan umano ng pinatay na sabongero. Sa hiwalay na mga larawan na inilabas ng Department of Justice, makikita ang pag-ahon sa sako mula sa tubig malapit sa pangpang. Hindi pa malinaw kung inalod ito o itinapon mismo sa lugar kung saan ito nakita. Sabi ng DOJ, bagamat nag-iingat sila, naniniwala ang ahensya na nagbibigay ito ng pag-asa sa anilay nalalapit na pagkadiskubre sa katotohanan at pagkamit ng hustisya. Bago madiskubre ang sako na may mga buto, nag-grabber boat ang PCG para magsagawa ng technical assessment sa Taal Lake sa Laurel at Talisay, Batangas. Paghahanda ito bago sisirin ng lawa para hanapin ang bangkay ng mga nawawalang sabongero. Isa sa pinuntahan ng mga diver at ilang opisyal ng gobyerno ang isang palaisdaan. Ito raw ang ground zero kung saan posibleng itinapon ang bangkay ng mga sabongero. Ayon sa DOJ, kailangan munang suriin ang kondisyon ng tubig at kung gaano ito kalalim bago simulang sisirin. Hindi rin daw magiging madali ang paghahanap dahil sa masamang panahon. Yung tubig ay medyo hindi masyadong clear, no? Medyo murky. Pero dahil po sa mga equipment na pinapahiram po sa atin ng PCG at mga equipment na ipapahiram ng hopefully ng Japanese government at iba pang mga ahensya at departamento ng gobyerno, we are quite confident that we can get a good picture of what it looks like down there. Pinag-aaralan na rin kung pwedeng gumamit ng submersible drone at iba pang kagamitan. Sa nakuhang impormasyon ng DOJ, may sandbag na itinali umano sa mga bangkay para tuluyang lumubog sa lawa. At kahit 4 na taon na ang nakalipas, umaasa silang may mare-recover pa ring bangkay. Pero kahit wala, ang mahalaga raw ay mapatunayan ang kasong murder lalo't hindi lang naman daw ito ang ebidensya. Dumulog naman sa PNP Criminal Investigation and Detection Group ang ilan sa mga kaanak ng mga nawawalang sabongero. Kabilang dyan ang nagpakilalang ina ng isa sa mga nawawalang sabongero. Nagpunta raw siya sa CIDG para sabihin gusto niyang ituloy ang reklamo. Inatras daw kasi noon ang kaso ng kinakasama ng kanyang anak matapos umanong maareglo. Masakit sa isang magulang na gano'n ang nangyari sa anak ko po. Kaya hanggang ngayon. Hindi po siya maalis sa puso ko, sa isip ko, araw-gabi po. Ang iba pang kaanak ng mga nawawalang sabongero nakaharap at nakausap na raw ng personal ni alias Totoy. Panawagan nila sa mga pulis na idinidiin sa krimen, ilahad na ang kanilang nalalaman. Para sa 1PH, Camille Samonte, News 5. May natagpuan muling mga sako ng buto sa pagsisid ng Philippine Coast Guard sa Taal Lake kanina. Para sa update, may live report mula sa Laurel, Batangas, si Camille Samonte. Camille, anong update dyan? Cheryl, ilang sako pa nga ang natagpuan sa pagsisimula ng pagsisid ng Philippine Coast Guard sa Taal Lake sa Laurel, Batangas. Mag-aalas 7 ng umaga kanina isinakay ng PCG sa rubber boat ang mga diving equipment na kanilang gagamitin. 3 team ang nakadeploy na binubuo ng 20 technical divers. Nakunan natin ang mismong site kung saan natukoy ang palaisdaan na nirentahan umano para doon itapon ang mga bangkay ng nawawalang sabongero. Kita sa drone video ng News 5 na napapaligiran ito ng ilang palaisdaan. Pero inaalam pa natin sa ngayon kung ano ang laman nito. Malapit kasi ito nga sa pangpang kung saan natagpuan kahapon ang sako na may lamang mga buto. Sinabi na ng Department of Justice na susuriin pa kung ang buto ay sa tao o hayop. Ayon naman sa tagapagsalita ng Philippine Coast Guard na si Captain Naomi Cayabyab, ima-maximize nila ang magandang panahon sa pagsisid sa lawa. Tuwing hapon daw kasi ay lumalakas ang current. Bukod sa mga equipment, kakapain din daw ng mga diver ang maaabot ng mga ito. Body system daw ang mga diver para na rin sa kanilang kaligtasan.
So Cheryl, dito nga tayo sa kinatatayuan ko, yung malapit dito, tanaw actually dito sa likod ko, yung natukoy nga na palaisdaan kung saan itinuturong itinapon yung mga bangkay na mga nawawalang sa bungero. Ngayon, dahil nga may ilang sako na natagpuan yung mga PCG diver, ang ginawa nila ay naglagay muna sila ng mga boya dyan at minarkahan yung area. Sabi ng Department of Justice, hihintayin muna ang isang prosecutor at ilang tauhan mula sa NBI bago iahon o kunin ito ng mga diver para sila ay maging testigo at para matiyak na rin na nasa tamang proseso. Cheryl. Okay. Camille, balikan ko muna yung naunang sinasabing nakuhang mga sako na may lamang buto. Kahapon ito nangyari. Yes, Cheryl. Kahapon, nung nagsagawa nga ng technical site assessment, dito sa palaisdaan, malapit sa Pangpang, nakuha nga itong isang sako at may laman na buto. Pero hindi pa nga tiyak kung ang buto na yan ay sa tao o sa hayop. Cheryl. So, anong ginawa nila doon ngayon? Paano nila pin-reserve? Kasi pwedeng i-considera na piece of evidence ito, hindi ba? Yes, Cheryl, sabi nga ng Department of Justice, dahil nga sa nakuha o na-recover nga na itong sako na may laman ng mga boto, ay dadalhin ito either sa NBI or CIDG at doon posibleng gawin nga yung DNA matching para nga makita kung magtutugma ito doon sa ilang nawawalang sa bungero. Kasama rin din dyan, Cheryl, sa pagsusuri na gagawin kasi kailangan first of all ma-identify muna sa hayop ba yan o sa tao. Na kung sa tao yan, then they will proceed doon sa DNA matching. Cheryl. Pero ito ba actual na ipinakita sa media? Cheryl, hindi na natin na-witness itong pag-ahon nitong sako kahapon nung isinagawa nila itong site assessment. May ilang miyembro ng media ang pinasakay ng bangka para nga sana makunan itong kanilang ocular inspection. Kaya lang, yung mga media na nakasama kahapon ay hindi rin sila pinalapit doon sa actual site. Ngayon, nakahanap kami ng paraan, kaming mga media, na makalapit at least matanaw man lang itong exact site ng palaisdaan. Kaya nandirito kami ngayon at inaabangan nga namin para ma-witness naman yung pag-ahon naman itong mga panibagong sako na natagpuan nga nila. So, kaya nga sinasabi ng Department of Justice, ngayon ang magiging proseso ay dapat meron ng NBI at may prosecutor bago iahon itong mga bagong sako dahil kahapon nga ay tanging mga opisyal lamang at yung mga PCG divers ang nandoon. Cheryl. Okay, sabi nyo kasi parang ocular lang, 'di ba? Technical site assessment. So paano nakuha o nakita yung isang sako ng mga buto na yon? When you say ba technical site assessment, meron na ring nag-dive? Yes, Cheryl, kasama doon sa technical assessment ang surface dive. No? So mayroong mga ilang divers ng PCG ang lumubog pero hindi ganoon kalalim. Ang paliwanag sa atin dyan ni Asek Lavano ay ilang metro lamang yung layo nitong ng sako ng matagpuan nga nila. Halos close na nga daw ito sa Pangpang. Actually dito sa may kanto na ito sa likuran ko, yan na kasi yung dulo ng Pangpang bago na yung lawa eh. So dyan na nila yan natagpuan. Kaya naman doon sa mga video nga na sinend sa atin ng Department of Justice, makikita na nung hawak-hawak o dalabit-bit ng mga PCG divers itong sako ay mababaw lang nung naglalakad nga sila papunta sa Pangpang. So yan, hindi pa rin talaga malinaw kung inanod ba yan, nasa ilalim ba yan at talagang kinailangan pang sisirin. So, yan yung kailangan nga natin na makumpirma. Kasi most likely, Cheryl, in the same area din itong mga bagong sako na natagpuan eh. At saka yung quality nung sako, ano ba itsura? Mukhang lumang-luma na ba talaga? Na mukhang nakababad na for 4 years? Cheryl, kung pagbabasihan natin doon sa litrato na ibinigay sa atin kahapon, makikita natin na
mukhang lumang-luma na yung sako at yung mga buto ay nangingitim na. Pero doon sa mga bagong sako ngayon na nakuha, wala pa tayong, I cannot give you any information yet dahil hindi pa nga yan inaahon. Pero yan yung isa sa mga titignan natin at kung ano ba ang ibig sabihin nito. Kung syempre malamang magiging factor din yan yung quality nga nitong mga sako at kung ano nga ba yung laman nito, Cheryl. Yung ngayon naman sa kanilang ginawang pag-dive today, sabi mo nga ay minarkahan na. Kasi ngayon, mas magiging maingat sila kasi baka ma-technical di ba? Parang ginalaw ng walang witness na iaangat itong mga sakong ito. More or less, may nasabi ba sila kung ilang ngang sako yung nakita doon sa site? Yes, Cheryl, sa information na yan, hindi pa sila nagbibigay ng mga specifics, no? Pero sa nakuusap natin, medyo marami-rami itong mga sako na ito na nakita nila. Kaya nga nakaantabay pa rin tayo sa pagdating ng NBI at ng prosecutor. At actually, Cheryl, meron pang second batch ng technical divers ng PCG ang sisisid anumang oras. At pagkatapos niyan ay nakatakdang magsagawa ng press conference si Commodore Tuvilla ng Southern Tagalog District para nga magbigay ng formal na report kung ano yung nakita nila dito nga sa lawa. Cheryl. So ang klaro pa lamang, Camille, na naibibigay na impormasyon ay basta nakakita sila ng mga sako. Hindi pa nila masabi or nahawakan ba nila or may initial check ba na buto nga yung laman or di ba sinabi rin kasi may mga napaulat na itinali ito sa sandbag. Nakita rin silang mga sandbag na nakatali itong mga sako na ito. Yes, Cheryl, sa ngayon talagang ang sinabi lang sa atin ay nakita nila yung mga sako. Hindi pa klaro kung ano ang laman nito as to dun sa information na yung mga sandbag na ito yung ginamit para itali di umano sa mga bangkay para ka talagang lumubog ay wala pa tayong impormasyon kung kasama ba yan sa mga nakita na mga divers sa kanilang pagsisid sa ngayon. Cheryl. Panghuli na lamang, Camille, hindi ko alam kung ano yung tamang proseso, pero meron ba dapat na nandyan na representative or may forensic para maingatan nga yung kung sila'y makakakuha na ng ikukonsidera nilang ebidensya? Yes, Cheryl, yun na, gaya nga ng sinabi ko kanina, kaya nga napagdesisyon ng Department of Justice na magpadala nga ng isang prosecutor at ilang NBI personnel para nga mga siwa, bukod sa sila yung magiging witness para matiyak na tama nga yung proseso, sila na rin most likely yung mag-handle nga nung handling nitong evidence. Cheryl. Maraming salamat for the update, Camille Samonte.